So we're on the northern part. We're almost entering in the Brussels, and I'm just checking how much time I have before Atomium. Trust me, the best photos are. Andito na tayo sa bagong country naman, nasa Belgium na. At ayan ang Atomium. Going to Belgium, it took us around 3 hours from Amsterdam mismo. Netherlands and Luxembourg daw. Hindi kailangan ng parang passport control or yung border control. Since meron silang agreement yung 3 countries na yun about it. Hingal na hingal ako. Kasi galing pa tayo doon sa kabilang dulo. Kung pupunta kayo dito sa Atomium, make sure nyo na rin na makakapasok kayo since mas marami pang makikita doon sa kabilang side na yun. Tapos dito sa paligid, may parang park dyan, may old churches somewhere doon. Ayan no, yan pa yung mga pupuntahan. Part kasi itong Atomium ng Brussels Expo, so doon siya makikita. 1958 pa daw yan ginawa based on pagkakasabi, pero mukha siyang modern na, no? Galing. May Colonial Park on the left side at iba't ibang klaseng park at hiking route na pwede nyong ma-explore kung magtatagal kayo dito. And we go back to the bus since nagbalikan na yung iba. So every hall has its number. This is number 5, you see, and those buildings are from, you see, 1935. You can see Cirque du Soleil. It's a famous circus with acrobats. Very, very famous. Very famous show. Yeah, it's called right here. They perform it here. Yeah. Ang Belgium ay small but culturally rich country. Dito siya sa may Western Europe, malapit siya sa France, Netherlands, Germany, Luxembourg. Capital niya yung Brussels. Parang nga siyang political heart ng Europe kasi nandito yung European Union, nandito yung NATO. Belgium known talaga siya sa mga medieval towns, kahit maliit lang siya, itong Grand Square nga. Historic ng mga architecture, lalo na dun sa ibang cities na hindi na natin mapupuntahan, yung Bruges, Ghent, Antwerp, basta na-research ko lang yun. At least mapupuntahan natin tong isa sa mga iconic na lugar, which is the Grand Place, a UNESCO listed square famous for its ornate na guild houses, tsaka kita nyo naman, napaka-lively ng atmosphere, ang daming restaurant sa paligid. Siyempre, famous ang Belgium sa chocolates, waffles, fries. Kaya check natin kung ano yung matatry natin today. Yung mga Belgian waffles na yan, malalaki yan ha. Talagang for sharing. Kaya nalulugi na ako dito. Mahal na nga, hindi ko pa matry dahil nga pang isahan lang. Yung iba nga tinitake out ko na lang pag kumakain ako. Isa pa to sa pinaka-famous rin daw dito. Yan lang naman yan, may umiihi na parang kerubin ba yan? Itong mannequin piece na area. And go explore different chocolate spots kasi matitikman nyo naman. Ako hindi na ako bumili kasi marami naman na akong natikman. Namimigay naman na lang sila. Despite sa small country, Belgium is parang linguistically diverse kasi nga andyan yung Dutch, French, German na language dahil nga nasa paligid lang nila halos yun. For this trip, we have a very limited time dito sa Brussels. Parang less than 2 hours lang. Kaya nagpa-fast run ako kasi as much as possible, gusto ko maraming mas makita. Uso yung mga comic strips dito. Kaya nakikita nyo yan. Nakakalat yan. So ito hindi ko to kilala, basta mukha siyang singer kasi may mic. Tom Franzen. Parang maganda yung art scene nila dito kasi may nakikita akong mga photography studios, mga artwork sa paligid, kahit in a graffiti form. Oh, ang ganda na oh. Yung difference nito so far sa Amsterdam, talagang mas malawak naman yung area. Tsaka mas patag kasi dun sa Amsterdam. Talagang flat lang. Ito may mga uphill. Sabi nga nung guide is nasa mga uphill yung mga mas mayayaman as usual. Tapos nasa mas baba yung mga normal people. Walking distance lang halos yung mga areas na pwedeng puntahan dito.
Iba na talaga yung feeling ngayong nakarating na ako dito sa Europe. It took me some time to absorb kasi ang daming nangyayari dito. Tas nasa tour pa ako, mabilisan, sunod-sunod. Pero habang nilalakad ko na to dito, nakikita ko na yung paligid. Yung gusto mo siyang balik-balikan pero alam mong hindi naman ako mayaman enough para magpabalik-balik dito. Ngayon nga naglalakad ako, talagang alam ko na kulang ako sa oras. Kasi ma-explore ako tipong one neighborhood lang sa Japan or one small city lang, at least 1 to 2 days ko na yan pinupuntahan. Imagine ilang city sa isang country, gusto ko halugugin lahat, tapos ilang country pa ang meron dito sa Europe pa lang. Mapapakompute ka talaga sa dami ko ng araw na gustong pag-ipunan para ma-explore at makita ang Europe. Best talaga dito if 1 month kang magsistay, tas lilipat-lipat ka ng countries. Pero nakakapagod din kasi yung 1 month kang nagta-travel at may mga work pa ako sa Manila na iniisip. So, parang ang dami rin kailangang factor na isipin. Wala pa akong leisure or hindi pa ako ganun kayaman para hindi magtrabaho. Tsaka, bakit mo nga naman irarush, 'di ba? Bakit mo pipiliting makita lahat? Kakamadali, kakapilit sa mga goal na mapuntuhan ito agad at a young age, ma-explore lahat ng countries or ma-flex sa kaibigan mo na napuntahan mo na to. O yan, minsan nawawala yung enjoyment. Ako hindi ko na inabol yung ganun. Siguro dati, early 20s, dami kong gusto. Tapos, before mag-30, hindi ko naman natupad. Na-stress lang ako. Tapos, nung nilet go ko naman siya isa-isa, tapos, saka ko na-achieve yung mga gusto ko. Naparealize ako na, oo nga, minsan, bahala na talaga si Batman. Mas chill, mas masaya tong buhay ngayong 30s. Kasi nga, mas stable, mas kontento. Kaya kayo, kung nasa early 20s pa kayo, or kahit early 30s, tapos hindi nyo pa rin kukuha yung gusto nyo, lagi nyo lang sabihin na, meron pa akong mga susunod na taon. Kumbaga, yung iba nga, ang aga kinuha ni Lord. Napakaswerte mo ng buhay ka pa, humihinga ka pa rin hanggang ngayon. Yung journey, yung adventure, mga memories at mga learning, yung importante kesa dun sa destination. Yung destination, one photo lang yan, tapos ma-upload mo na. Tapos yung ibang tao, meron din yan. Pero yung hero's journey mo, dahil ikaw yung hero ng sarili mong kwento, yun yung nagpapa-unique sa experience. Flash ko na lang yung mga list ng pinuntahan ko. Yan na rin naman yung pagkasunod-sunod. And everything ay walkable. Naglakad lang ako. Wala akong commute na ginawa dahil nga magkakalapit lang dito sa buong area ng Brussels. Again, ipin nyo lang sa Google Maps. Then, yun, mawala at mag-explore na kayo dito. Naglalakad lang ako dito sa malawak nilang garden. Sobrang lawak niya. Pupunta lang ako sa isang passage area pabalik doon sa mismong city center. Sobrang konti nga ng tao eh. Wait, may daan ba dito? Yes, meron. Jogging lang sila habang malamig. Tapos buti na lang okay yung weather ngayon. Malamig pero at least hindi umuulan tulad nung mga nakaraang araw sa Amsterdam na talagang ulan ng ulan. Dun sa tapat, di ko na alam ano yun, pero ayan no. Theater Royal du Parc. Tsaka mga hindi natin mabasa na words. Pa-theater ata. Royal Palace doon. Parang galing na ako doon. Anyway, parang papunta tayo dito. Dito makikita yung sinasabi ko na most na mga parang mga royal palaces nandun talaga sa pataas. Tapos pagpababa nandito yung mga normal tourist spots tulad ng sabi ng tour guide. Pababa na tayo, punta pa tayo galing dun eh. Dito pa lang sa Brussels parang sobrang dami mo nang pwedeng makita. Tapos parang all in one area and center lang siya. Ngayon, hindi pa ako nagla-lunch kahit 2:20 na. Kaso inuna kong makita yung mga place kasi nga hindi ko alam kailan ulit ako makakabalik dito. Tapos ayaw ko masayang yung lugar. Mag-take out na lang or magbabaon na lang ako. Moto kong mas ma-feast yung eyes ko, mas makita yung buong area. Hindi naman ako masyado nagpapapicture mag-isa. So, dami lang nangyayaring construction dito kaya parang hirap niya i-appreciate. Parang wala dun sa kanina, yung buong gitna. Ayan o, puro mga barricade. Weekday naman, so I think marami talaga silang inaayos sa mga streets nila. Kaya hindi ko alam saan tayo tatawid ngayon. Kahit dun kanina mula dun sa
mismong pinanggalingan ko, parang 20 minutes away from here. So are we trapped? Oh, wala na tayong tatayon. Parang may pedestrian. Papunta tayo dun. Check lang talaga kayo left at right dito. Kasi nga, ayan, katulad niyan. Oh, so ito yung, ano nila, train station. Amoy, amoy something. Pero, ang aesthetic. For sure, marami magpipicture dyan pag mga Pinoy-Pinoy yung pumunta.